Bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. Kayo na po bahala, mag-comment dito kung totoo po bang nabigyan kayong lahat at nabilang kayo ng maayos. Sa transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino? This is for ordinary Filipino. That's the, So, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir. For Our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. Normal po ito. Sa unang post, nandun ako. Sa biglang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD, pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Ito, di ba, 33,000 yan. Nawala po yung 10,000 tao doon. I-compute nga po natin yung 10,000 tao dyan na nawala, mga idol, kung magkano po aabutin yan. Eh di may nawawala na agad na 50 million. DSWD, marami ang nawala, sir. Ang mga pumalit na andon sa listahan nila, yung mga patay na, samantalang sa dating listahan ng TRD, halos kumpleto. Yo, what's up mga Loches, Bagay Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Bakit nga po ba ayuda agad ang solusyon ni PBBM pagdating po sa ganitong pagtaas ng gasolina sa ating bansa? Gawa po ng gyera na nangyayari po dyan sa Middle East. Para po malaman ninyo kung bakit po sila masaya na namumudmod ng pera pagdating po sa mga ganitong sitwasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi yung iba tanga, kami hindi naman. Dahil alam namin kung ano talagang pinupunto nito. Hindi naman talaga nagmamahal to si PBBM sa kanyang mga nasasakupan. Lalong-lalo na sa mga mahirap, mga driver. O ito, pakinggan nyo po muna ang kanyang sinabi nung mga nakarang araw para po sa pagbibigay ng ayuda. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang mga hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Wow, hindi masyado nahalata yung pagbabasa ni PBBM ha. Sabi ng mga tansong talangka na mga loyalista napakagaling daw po nitong Pangulo na to. Kahit wala daw binabasa mga lodi, kayang-kaya daw po niya magtalumpati. Naku, wala ba teleprompter dyan? Upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. 135,000 daw po na mga tricycle driver na makakatanggap sa NCR mga lodi ng tigpa 5,000 pesos fuel subsidy. I-compute nyo po yun mga idol. Aabot po yun ng 675 million po ha, million. Maya malalaman ninyo kung magkano po talaga ang budget nila dito para sa fuel subsidy at bakit po napakasaya nila pag nagbibigay ng ayuda. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Sige, shortcut na lang po natin to mga lodi. Kasama po dyan ng TNVS, yung mga grab car, yung mga PUV drivers natin. Halos lahat po ng mga driver, mga lodi, kasama po dito sa 5,000 pesos fuel subsidy. Dito pa lang po sa 135,000, sa tingin nyo po ba nabigyan pong lahat ng iyan? Yan po sa NCR. Kayo na po bahala, mag-comment dito kung totoo po bang nabigyan kayong lahat at nabilang kayo ng maayos. Dahil kung hindi, mga lodi, alam na natin kung saan po napunta yung 135,000 na datos nila, nabibigyan daw po ng 5,000. Dito tayo mga lodi, magkano po ang kanilang inilaan na budget para po dito sa fuel subsidy? Galing po ito sa Google. Ngayong March 2026 daw po, ang Philippine government has ordered to release of 21.47 billion to provide subsidies and support infrastructure. Kaya sila masaya mga lodi kasi paldo. Kapag mayroon pa mamahagi ng ayuda gamit ang DSWD, AX, Tupad, something ganyan, paldo po talaga ang mamimigay niyan.
Eto mga Lodi, pakinggan nyo po ha. Paano naman po tayo mga nandito sa middle class. Matuturing ko na kasing middle class yung aking sarili dahil po meron po ako sariling sasakyan at gumagastos po ako ng gasolina. May mapapala po ba tayo dahil tayo pong mga negosyante ang nagpupuno nitong mga pinamimigay nilang ayuda sa ating mga kababayang Pilipino na sinasabi po nilang kailangan daw pong bigyan ng 5,000 fuel subsidy. Ayon po ba kayo doon? Ginamit yung pera natin, yung buwis natin, para lang po ipamudbod. Paano naman tayong mga nagbabayad po ng tax o buwis sa ating bansa? Sa transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagko-commute sir but nagdadrive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for originally Filipinos. So that's the. Sir, sa fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir. Kaging na kaging yung binig ah. For the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to. And that's right. That's why we have the authority for the excise tax. Those who to move the excise tax. That's why we have asked for several. Also, but what we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including Wala problema. fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. At normal level, everything is normal. No need to worry. Now our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. Normal po ito. Wala pong pagtaas na nangyari sa presyo. Okay. Okay. Ang lupit mo talaga, PBBM. Kaming mga nagbabayad ng tamang buwis. Ang isasabi mo, hindi magbabayad muna ng mga dagdag ng buwis? Wow, Ang lupit talaga. Tapos, normal lang naman daw po ang lahat po ng nangyayari. Pati po yung presyo, hindi pa naman daw po tumataas. Simula po nung nakarambuan. Dito ba talaga namamalagi ito si PBBM sa Pilipinas? Bakit hindi niya alam na napakataas na po ng presyo ng bilihin ngayon? Simula po nung nagkaroon ng gyera. Na tinapay naman, oo. Naku naman. Eto mga Lodi ha. Sa pagkuha po ng fuel subsidy, napakahirap po at meron pong nangyaring pagkakagulo. Dahil nga po dito nga po sinasabi ko sa inyo, ang magiging lungga po ng pagnanakaw ng pera o kaba ng bayan pag namimigay po sila ng ayuda. Panoorin at pakinggan nyo po. Aberya sa unang araw ng paayuda sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Meron daw mga tricycle driver na patay na pero nasa listahan pa rin. Habang ang mga buhay na buhay at pumapasada pa umuwing luhaan. Alam na natin mangyayari to mga Lodi. Kasi nga, nung mga nakaraan, di ba, may tupad, AX, something ganyan, nakatanggap po yung mga patay. Nakatanggap po yung mga hindi naman po dapat kasali. May mga nakatanggap din po ng doble-doble sa pamilya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya masaya po sila namimigay ng ayuda. Paldo eh. Tapos eto pa mga Lodi ha. Tingnan nyo po kung anong reklamo ng ating mga kababayang driver. Sa unang post, nandun ako. Sa biglang nawala. Sa listahan. Kahit sino naman, hindi magsama ang loob. Bakit ang iba? Ang bago. Mga bago pa yan. Ang iba. Ako yan, 2,000 pa. Ako tuloy ang nawala. Paliwanag ng LGU, nasa 33,000 na tricycle drivers ang kanilang isinumite sa DSWD. Pero 23,000 lamang ang nasama sa clean list. Eto na mga Lodi. Dito na papasok yung pag-mamanipula nila kung sino-sino po yung makakatanggap nito, sino po yung sasali sa listahan. Akala po nila, eto, di ba, 33,000 yan, nawala po yung 10,000 tao doon. I-compute nga po natin yung 10,000 tao dyan na nawala mga idol kung magkano po aabutin yan. Di may nawawala na agad na 50 million. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yari na. Ito mga Lodi, tuloy pa natin. Kulang o mali kasi ang personal na impormasyon ng mga driver at may nabisto ring dobleng pangalan. Yung iba walang middle name, yung iba wala daw pong birthday. So, lahat po yun ay hindi na yung problema. Problema yun nung nag-encode. Tama. Ito ngayon ang nagsakripisyo, yung mga member namin. Pagdating dito sa releasing ng DSWD, marami ang nawala, sir. Ang mga pumalit na andon sa listahan nila, yung mga patay na,
Samantalang sa dating Grabe. listahan ng TRD, ko halos kumpleto. Yung pang pinagtataka namin. Hinarap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nagreklamong driver. Huwag kayong mag-alala. Hindi matatapos tong linggo na to na hindi nyo nakukuha yan. Uwe! Talaga lang? Giit ng kalihim, tuloy-tuloy pa naman ang pagproseso nila sa listahan kaya may daragdag pa ang mga sinasabing nawala, oras na makumpleto lamang ang kinakailangang detalye. Kinontra rin ni Gatchalian ang alegasyong hindi updated ang hawak nilang listahan. The lists are all from the local government units. Hindi naman ho kami ang gumagawa ng listahan. Now, Ay yung na. sinasabi niyong patay na, tama ba? Matidetect natin yon. Kasi nga, kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. Up! Eto ha. May napansin din ako dito dahil yung mga barangay official, mga LGU dyan, nagpupunta sa mga bahay-bahayan. Nagpapapirma po sa blankong papel na meron pong ID, may 3 pirma. Kaya nga nung kung nag-claim ako mga Lodi, nung tupad, yung 5,000 ba yun? Dapat 10,000 daw yun, sabi po nung ibang politiko. Tinapyasan daw po Nagulat ako mga Lodi, bakit receiving na lang agad? Hindi yung pag-receive mo ng pera, saka ka pipirma. Diretso na receiving kasi nga po meron na po yung pirma. Paldo! Yun yung napansin ko dito mga Lodi. Basta meron pong LGU na mahilig po magpapirma sa inyo, may ID, may 3 pirma, sasabihin, ayuda daw po. Yan na yun. Paano kung hindi mo maklaim? Tapos na-claim na nila. Paldo, di ba? Sino papaldo dyan? Kayo na bahala mga Lodi kung naranasan nyo rin yung naranasan ko sa inyong mga lugar-lugar dyan, sa mga LGU nyo dyan ha. Pero para sa akin, yan po yung naranasan ko dito. At eto po mga Lodi, meron pa pong solusyon si Marcos Jr. para daw po hindi kayo mahirapan. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fair hike at i-defer muna natin yan, i-postponean muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyado mahirapan. Hindi kayo masihirapan sa suporta ni PBBM. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. Wow! Woo! Grabe naman, napaka-mapagmahal talaga ni PBBM. Pero nyo tumaas ang presyo ng gasolina. Tapos mga Lodi, tigilan daw po muna ang pagtaas ng presyo ng pamasahe. Tapos bibigyan po ng libreng sakay sa buong Pilipinas. Ito pong ating mga kababayang nagtatrabaho gamit po ang PUB. Parang sinabi mo rin patayin mo na yung mga tsuper. Biruin mo, yung kikitain nila para doon sa pasahero, sinulot mo pa gamit ang libreng sakay. Tapos ayaw mo magtaas ng presyo ng pamasahe. Tigilan muna yan. Tapos parang sinabi mo lang wag na sila magmaneho. Diba? Yun pala yung solusyon ni PBBM. Okay naman, libreng sakay sa buong Pilipinas. Ang tanong, totoo ba? Ewan ko ba? Hanggang ngayon, dami pa rin nauuto nitong taong to. Pero halata naman talagang lutang bangag Ang tinapay naman Okay na bahala umusga mga Lodi kung okay lang ba sa inyo yung ginawa ni PBBM lalo na sa mga chopper. Bigyan kayo ng 5,000 tapos magbibigay po sila ng libreng sakay para po sa mga nagtatrabaho at wag po muna taasan ng presyo ng pamasahe kahit na mataas po ang presyo ng gasolina. 5,000 lang ang katapat. Stay safe mga Lods. And God bless you all. Duterte pa rin. Bahala ka sa buhay nyo.